3:00 ng madaling araw nang marinig ko ang iyak ng batang wala na sa mundo, mahina, garalgal, at parang hinihila mula sa ilalim ng lupa. Hindi ito ordinaryong iyak. Hindi ito iyak ng buhay. Doon ako natigilan, hawak-hawak ang isang lumang rebulto ng babae, nakapikit, nakadamit pang mayaman, at may mga ukit sa mukha na para bang umiiyak ng dugo. Hindi ko alam kung bakit ko pa ito binubuhat. Pero sabi nila, kapag iniwan mo raw ito may kapalit. Ako si Ruel, 27 taong gulang, tubong barangay Tinangisan, isang liblib na baryo sa gitna ng kabundukan. Palaboy ako noon sa Maynila, kargador sa palengke, minsan basurero. Pero simula nang bumalik ako sa amin, dahil sa pagkamatay ng tatay ko, ibang klaseng takot ang sumalubong sa akin. Ang bahay ng alkalde ang sentro ng lahat ng kwento, at sa mismong sala nila naroon ang rebultong iyon. Sabi ng ilan, pananabong daw iyon ng pamilya nila, rebultong inaalayan, iniingatan, at hindi pwedeng hawakan ni numan maliban sa isang aswang. Namatay si tatay na parang kinayod ang kaluluwa niya. Matapos siyang burolan, ako na lang mag-isa sa lumang bahay namin. Ang mga kapitbahay, bihira akong kausapin. Tahimik ang mga tao rito, parang may pinangangalagaan o may kinatatakutan. Huwag kang masyadong mag-usisa, Ruel, madalas paalala ng tanging kaibigan kong si Jomar, dating sakristan, ngayon tagabantay ng munisipyo. Siya lang ang tumanggap sakin. May kabaitan siya na hindi mo mapapansin agad, pero mararamdaman mo kapag mag-isa ka na't walang ibang kakampi. Isang gabi, habang kami ni Jomar ay nag-inuman sa kubo niya, napag-usapan namin ang mga lumang alamat sa lugar, ang kwento ng mga batang nawawala, mga buntis na nilalapastangan ng hindi nakikitang nilalang, at ang madalas mabanggit na bantay ng alkalde. Doon ko unang narinig ang tungkol sa rebulto. Ayon sa mga matatanda, hindi lang basta rebulto iyon, isa raw iyang anyo ng isang matandang aswang na nag-alay ng sarili para manatiling buhay ang kanyang dugo sa mundo ng tao. May sinumpaang kasunduan ng angkan nila, Ruel, bulong ni Jomar habang humihigop ng gin. Kapag nasira o nawala ang rebulto, may kailangang palitan hindi tao, kundi kaluluwa. Noong una, natawa lang ako. Pero makalipas ang ilang linggo, napansin ko ang pagbabago. Madalas akong mapanaginipan ng isang babaeng nakasuot ng puting damit, may buhok na basang-basang parang bagong ahon sa hukay. Hindi siya nagsasalita, pero parati niyang tinituro ang isang malaking bahay sa may dulo ng barangay, ang mansyon ng alkalde. Tila ba tinatawag niya ako, inaakit, o baka nagbababala. Napansin ko rin ang mga asong biglang nag-aalulong tuwing madaling araw. Isang gabi, habang pauwi ako, nakita ko si Mang Pido, ang matandang janitor sa munisipyo, na parang kinakausap ang rebulto. Nakaluhod siya, umiiyak, at paulit-ulit na sinasambit ang pangalan ng kanyang yumaong asawa. Akala ko lasing lang siya. Pero nang mapansin niyang pinagmamasdan ko siya, bigla siyang tumayo, sumigaw, at tumakbo papalayo na parang baliw. Simula noon, hindi na siya nakita. Ilang araw matapos ang pangyayaring yon, pinatawag ako ni Kapitan Remigio, ang alkalde. May ngiti siya, pero malamig. Narinig kong ikaw na raw ang bagong tagabantay ng simbahan. Mabuti yan. May ipapakiusap sana ako. Walang tanong, inabot niya sa akin ang rebulto, ang mismong rebultong sinasabing huwag kailanman galawin. Itago mo muna ito sa bahay niyo. May mga bisita kasi. Mas mabuti kung wala ito roon pansamantala. Hindi ko alam kung bakit hindi ako tumanggi. Baka dahil sa takot.
O baka dahil sa sinabi niyang may ibibigay siyang trabaho sa akin. Dinala ko ang rebulto pauwi. Mula noon, nag-iba na ang hangin sa paligid ng bahay namin. Lumalamig tuwing hating gabi. May mga yabag sa bubong. May nagbubukas ng pinto kahit walang tao. At ang pinakamatindi, ang rebulto, sa tuwing matutulog ako, nakadilat. Kahit nakapikit ito tuwing araw, kapag gabi na parang nakatingin. Ruel, ibalik mo na yan, payo ni Jomar isang gabi habang umiiyak siya. Alam mo bang lahat ng tagapagdala niyan nawawala? Hindi basta nawawala, kinukuha. Parang hinihigop. Hindi na siya bumalik pagkatapos noon. Ang sunod na araw, sa mismong hapagkainan, nakita ko ang mata ng rebulto, may luhang umaagos. Hindi tubig, kundi dugo. Ngayon, habang sinusulat ko to, mag-aalas 3 na naman ng madaling araw. Naririnig ko na naman ang iyak ng batang wala sa mundo. Sa labas, may aninong nakatayo sa likod ng bintana. Hindi gumagalaw. Hindi umaalis. Parang hinihintay akong tumingin. At sa mismong sandaling ito biglang bumukas ang mata ng rebulto. Pero hindi lang iyon ang bumukas. Sa ilalim ng lamesa, may kamay na humawak sa paa ko, malamig, parang galing sa hukay. Hindi ko na alam kung sino o ano ang kasama ko rito sa bahay. Pero isang bagay ang malinaw. Hindi na ako mag-isa. At kung hindi ko maibabalik ang rebulto ngayong gabi, baka ako ang susunod. Lumipas ang ilang araw mula nang ibinigay sa akin ng alkalde ang rebulto. Nakatago ito ngayon sa lumang aparador sa kwarto ni Itay, isang lugar na matagal ko nang hindi binubuksan mula nang siya'y mamatay. Hindi ko alam kung anong lakas ng loob ang nagtulak sa akin na ilagay ito roon. Marahil dahil naramdaman kong mas ligtas ito sa likod ng mga lumang kahon, mga alaalang ayaw ko nang balikan, at amoy ng luma at lamig na parang nananatiling presensya ng nakaraan. Pero kahit nakatago, parang naroroon pa rin ito sa bawat sulok ng bahay. May gumuguhit na lamig sa batok ko tuwing gabi. May pinto na kusa na lang bumubukas. At sa salamin ng aparador, minsan nakikita ko ang sarili kong hindi ako, kundi mas maputla, mas mahina, at may matang tila hindi ko pagmamayari. Isang umaga, habang nagwawalis sa bakuran, nakita ko ang luma naming kahoy na bowl, nakatago sa ilalim ng puno ng santol sa gilid ng bahay. Hindi ko na maalala kung kailan ko huling nakita yon. Nasa loob nito ang mga gamit ni Itay noong kabataan niya. Dito ko natagpuan ang isang lumang kwintas na may mutyang bilog, parang perlas pero kulay itim. Sa likod ng pendant nito, may nakaukit, pagtanggap ay kapangyarihan. Sa gabing yon, hindi ako makatulog. Parang may bumubulong sa tenga ko. Balikan mo siya. Buksan mo ang mata mo. Ikaw ang susi. Akala ko na nanaginip lang ako, pero nang dumilat ako, nakita ko ang usok na gumagapang mula sa loob ng kwarto ni Itay, kung saan naroroon ang rebulto. Dahan-dahan akong pumasok. Nasa sulok pa rin ang aparador, pero may kakaibang liwanag na nanggagaling mula sa loob nito. Tila gumagalaw ang liwanag, parang anino ng apoy na sumasayaw. At sa harap ng aparador, may nakatayong matandang lalaki, balbas sarado, nakasuot ng habing itim, at may mata na tila kayang basahin ang kaluluwa mo. Hindi ka dapat napili pero wala nang ibang natira, mahinahon niyang sabi. Gusto kong tumakbo pero hindi ko magawa. Parang may humawak sa mga paa ko, pinako ako sa kinatatayuan. Sino ka? Ang tanging naibulalas ko. Ako si Lolo Teryo.
Ako ang albularyo ng lahing pinutol ng iyong ama. Tagapangalaga ng lihim na itinago sa loob ng 3 henerasyon, sagot niya. Hindi ako makapaniwala. Noon ko lang narinig ang pangalan na yon. Anong ibig mong sabihin? Anong lihim? Lumapit siya at inilabas mula sa manggas ng kanyang damit ang isang balat ng papel, kulay abo, tila gawa sa balat ng hayop. May mga simbolo, may mga pangalan. At naroroon ang apelyido namin. Ang pamilya mo ay galing sa lahing Bantay Kadiliman, Ruel, paliwanag niya. Sa bawat henerasyon, may isang inaalay bilang tagabantay ng nilalang sa rebulto. Hindi ito basta rebulto, iyan ay kulungan ng isang matandang aswang, si Dama Lorina. Bago siya masilo ng mga sinaunang mangkukulam, nagawang ikadena ang kaluluwa niya sa anyong bato. Pero hindi sapat yon. Kailangan niya ng katawan ng tagabantay. Doon unti-unting pumasok sa isipan ko ang mga kakaibang pangyayari sa pamilya namin. Si Itay na palaging may sugat sa katawan. Si Inay na nawala ng walang paalam. At ang paulit-ulit na paalala sa akin noong bata pa ako, huwag kang lalapit sa malaking bahay ng alkalde. Ang alkalde alam niya ba to? Tanong ko. Tumango si Lolo Terio. Hindi lang alam kundi tagapangalaga rin siya. Galing siya sa angkan ng mga taga-subaybay, sila ang nagbabantay na huwag lumabas ang nilalang. Pero ngayon may lumalabag. May gumigising sa aswang. Ilang sandali akong natahimik. Umuugong ang tenga ko. Lahat ng paniniwala ko biglang nagkabitak-bitak. Gusto kong magalit kay Itay. Gusto kong isigaw kung bakit wala ni isa mang nagsabi sa akin. Bakit ako? Wala naman akong kapangyarihan, mahinang sabi ko. Hindi sumagot si Lolo Terio. Sa halip, inilapit niya sa akin ang itim na mutya na nakuha ko kanina. Ito ang huling mutya ng katalunan, mga tagasalo ng lihim, tagaputol ng kadena. Sa oras na tanggapin mo to, mapapasa iyo ang mga alaala ng lahi mo. Pero habang hindi mo pa kayang tanggapin, mananatili kang bukas at mapanganib. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng bukas, pero sapat na ang takot ko para hindi tanggapin ang mutya. Ayoko, mabilis kong sagot. Hindi ako katulad nila. Hindi ako tagabantay. Hindi ako albularyo. Gusto ko lang ng tahimik na buhay. Napailing siya. Minsan hindi natin pipiliin ang giyera. Pero tayo ang pinipili ng digmaan. At sa isang iglap nawala siya. Ang liwanag, ang usok, ang lahat ng dala niyang presensya. Parang panaginip. Pero ang mutya, nasa kamay ko pa rin. Kinabukasan, pinuntahan ko si Jomar. Pero wala siya sa kubo niya. Walang gamit. Walang bakas ng pag-alis. May isang matandang babae sa tabi ng daan ang nagsabi sa akin, "Abay, hindi mo ba alam? Kagabi pa hinahanap si Jomar. Nawawala raw. Ni Anino, hindi nakita." Doon ko naramdaman ang unti-unting paggapang ng takot. Isa-isa nang nawawala ang mga taong may alam. Ako na lang ang natira. At sa gabing yon, habang nakaupo ako sa labas ng bahay, pinagmamasdan ang dilim sa gubat sa di kalayuan, narinig ko ang pamilyar na iyak. Hindi ng bata, kundi ng ina. At kasama nito, ang isang tinig na humaplos sa likod ng batok ko, "Ruel, handa ka na ba?" Gabi-gabi na lang ako'y ginagambala ng mga tinig na hindi ko maintindihan, ng mga aninong dumadaan sa gilid ng paningin ko, at ng lamig na dumadapo sa likod ko kahit walang hangin. Wala na akong pinaniniwalaan dati.
Pero ngayon wala na rin akong takas. Hindi ko matanggap ang lahat ng sinabi ni Lolo Terio. Parang ang buong buhay ko, kasinungalingan lang. Na ako, na anak lang ni Itay, isang simpleng magsasaka, ay bahagi ng mas malalim na digmaan. At ngayon, isa-isa nang nawawala ang mga taong may kinalaman sa lihim na ito. Si Jomar. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya natatagpuan. Hinanap ko siya kahit saan, sa kubo niya, sa simbahan, sa bukirin kung saan kami minsang nagbiroan, habang nangunguha ng bayabas. Wala. Parang hindi siya kailanman naging bahagi ng lugar na to, pero alam ko, kinuha siya. Hindi lang siya basta nawala. At ang masakit, ako ang dahilan. Habang pinipilit kong intindihin ang lahat, mas lalong bumibigat ang dibdib ko. Ang dami kong tanong kay Itay, pero hindi ko na siya matatanong. Ang dami kong galit na gusto sanang ilabas kay Inay, pero hindi ko man lang alam kung buhay pa siya o hindi. Wala akong kapamilya. Wala akong kasangga. Ako lang. Isang gabi, habang hawak ko ang mutya sa kwintas, tahimik akong nakaupo sa labas ng bahay. Sa ilalim ng buwan, tila nanginginig ang hangin. Biglang humangin ng malamig, pero hindi ito ordinaryong ihip. May kasamang bulong. Mahina. Pabulong. Pero malinaw. Hindi ka namin iwan. Napalingon ako. Wala namang tao. Pero sa mga mata ko, may gumalaw sa likod ng punong mangga. Isa, dalawa, tatlong anino na dumaan na parang usok. Kumakapit sa hangin, umiikot, at sabay-sabay na tumigil sa harap ng lumang pinto ng bodega sa likod ng bahay. Sa di ko maipaliwanag na lakas ng loob, kinuha ko ang isang gulok ni Itay at dahan-dahang nilapitan ang pinto. Bago ko pa ito mabuksan, biglang bumukas ito mag-isa. Kasabay nito, isang nilalang ang lumitaw mula sa dilim, maliit na babae, may puting buhok na mahabat parang kalat, mata na itim na walang puti, at balat na parang tuyong dahon. Diwata ba siya? O engkanto? Ngumiti siya sa akin. Ikaw nga. Anak ng kalungkutan. Tagaputol ng kadena. Hindi ako makagalaw. Sino ka? Isa ako sa mga nakinabang sa kasunduan noon. Isa ako sa mga tumulong ikadena si Dama Lorina. Pero ngayon, dumarami na ang sumisira sa panata. At ikaw ang huling pag-asa. Lumingon siya sa loob ng bodega. Nandito ang iniwan ng iyong ama. Ang bagay na matagal niyang itinago sa iyo. Sa loob may isang kahon. Luma, puno ng alikabok. Binuksan ko ito, at sa loob ay naroon ang isang matandang balaraw, bakal na kulay abo, may ukit ng buwan at araw sa magkabilang gilid ng talim. Ito ang sandatang kayang sumugat sa kaluluwa ng halimaw, paliwanag niya. Ngunit hindi lang basta gamit ang kailangan mo. Kailangan mo ring tanggapin na ikaw ang kabaligtaran ng dilim. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin niya. Pero mas tumimo sa akin ang tanong sa isip ko, bakit ako? Hindi ako bayani. Lumaki akong palamunin. Isang dakilang walang ginawa sa buhay, kundi umiwas sa responsibilidad. Ngayon, sinasabing ako ang huling harang sa pagbabalik ng isang matandang aswang. Kinagabihan, habang hawak-hawak ko ang balaraw at ang mutya, hindi ako mapakali. Lumingon ako sa labas ng bintana. May mga ilaw na kumikislap sa gubat. Mga mata. At sa kalagitnaan ng mga ito, may isang nilalang na unti-unting lumalapit sa bahay. Mataas. Matikas.
Ngunit ang anyo niya'y parang tao at hayop na pinaghalo. Mapuputlang balat, mahahabang kuko, at bibig na nakangiti habang bumubulong ng mga salitang hindi ko maintindihan. Kasabay ng paglapit niya, biglang nagkulay pula ang mutya sa aking dibdib. Uminit. Parang nagbabantang sumabog. Tumindig ang balahibo ko. Hawak ang balaraw, dahan-dahan akong lumabas sa harap ng bahay. Tumigil ang nilalang sa ilalim ng punong santol. Matagal ka naming hinintay, Anya. Hindi mo kailangang labanan ang itinatadhana. Maaari kang sumama. Maaari mong palitan ang kapalaran mo, maging isa sa amin. Doon ko naramdaman ang paglalaban sa puso ko. Gusto ko bang manatili sa daan ng sakit, ng pakikipaglaban, ng pagiging mag-isa? O gusto ko na lang sumuko, kalimutan ang lahat, at hayaang dalhin ako ng kadiliman kung saan man. Pero naalala ko si Jomar, si Itay, si Inay, at lahat ng mga batang walang pangalan na kinuha at di na bumalik. Humigpit ang hawak ko sa balaraw. Hindi ako tulad niyo, sagot ko. Tumawa ang nilalang, mahaba, mababa, at puno ng panunuya. Hindi pa. Pero magugustuhan mo rin ang dilim. At sa isang iglap, naglaho siya sa anino. Pagkatapos ng gabing iyon, nagsimula na ang sunod-sunod na pagsubok. Sa umaga, tila normal ang lahat. Pero sa gabi, may mga kalmot sa pader. May naririnig akong pangalan ko sa bulong ng hangin. May dumadapong uwak sa bubong tuwing hating gabi, at hindi umaalis hanggang sumikat ang araw. At sa bawat araw na lumilipas, unti-unting nagbabago ang mutya sa dibdib ko. Kumukuti-kutitap. Parang sinusukat ang tibok ng puso ko. Parang tinatanong kung hanggang saan ang kaya kong harapin. Hindi ko alam kung paano ko tatapusin to, hindi ko alam kung sapat ang tapang ko. Pero isang bagay ang sigurado, hindi na ako ang Ruel na walang direksyon. Ngayon, ako na ang bantay ng isang lihim na kay tagal nang pinipilit itago. At sa gabing to, sa harap ng salamin, nakita ko sa mga mata ko ang hindi ko kailanman inakalang makikita, liwanag na handang pumatay ng dilim. Simula ng gabing humarap ako sa nilalang sa ilalim ng punong santol, nagbago na ang paligid ko. Ang mga kapitbahay na dati palangiti, ngayon ay halos di na lumalabas ng bahay. Ang mga bata, biglang naging tahimik, parang may nakasakal sa hininga ng buong baryo. Isang uri ng takot ang kumakapit sa hangin, hindi lang dahil sa mga kwento, kundi dahil sa pakiramdam na may nakakasilip mula sa dilim. Tuwing gabi, mas madalas ko nang nakikita ang mga aninong mabilis dumaan sa mga dingding ng bahay. Minsan sa kisame, minsan sa ilalim ng kama. Hindi na ako sigurado kung gising pa ako o bangungot na lang ang lahat. At tuwing hahawakan ko ang mutya sa dibdib ko, laging nag-init, laging kumikirot, parang sinusunog ang balat ko, parang sinasabi na paparating na ang mas masahol. Nabalitaan ko na rin na hindi lang si Jomar ang nawawala. Dalawa pang taga-baryo, si Mang Ernesto at si Aling Pilar, ang hindi na bumalik mula sa kanilang mga gawain. Ang mas nakakatakot, may mga hayop na natatagpo ang patay sa tabing ilog, mga baboy, kambing, manok lahat tila kinatas ang dugo, pero walang sugat. Isang gabi, habang nagpapakulo ako ng tubig para sa kape, may kumatok sa pinto. Mahinang katok pero mabilis. Pagbukas ko, bumungad si Lolo Terio, pawis na pawis at may sugat sa braso. Agad ko siyang pinapasok. Hinahawi na nila ang laylayan ng tabing, mahina niyang sabi habang hinuhubad ang suot na basang balabal. Unti-unti nang humihina ang bisa ng pagkakakulong kay Dama Lorina.
Ilang gabi na lang babalik na siya. Naupo siya at inilabas ang isang tela na may mga ukit ng mga sinaunang simbolo. Ito ang huling selyo, sabi niya. Ito ang pumipigil sa buong puwersa niya na lumaya. Pero napunit na ito sa isang sulok, at habang hindi ito na isasara, may mga bahagi ng kaluluwa niya ang kumakawala. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng bahagi ng kaluluwa, pero nararamdaman kong may epekto ito sa paligid. Para bang may mga piraso ng kadiliman na pilit gumagapang sa mga tao, sa hangin, sa lupa. May isa pa akong kilalang makakatulong, sabi ni Lolo Terio, habang pinapahiran ko ng halamang gamot ang sugat niya. Isang diwata na matagal nang nagkubli sa anyo ng tao. Naninirahan siya sa kuweba sa likod ng talon, Silaya. Kailangan mong hanapin siya. Nang gabing yon, pumunta ako sa talon. Malamig ang simoy ng hangin at ang daan ay madulas, puno ng ugat at damo. May dala akong gasera at ang balaraw. Nang makarating ako sa mismong likod ng talon, may maliit na buwang sa bato, sapat lang para makalusot ang isang tao. Pagpasok ko, parang nawala ang lahat ng tunog ng mundo. Sa loob, may liwanag na tila hindi galing sa gasera ko, bagkus sa mga mismong bato ng kuweba. At sa gitna nito, may babaeng nakaupo sa batong bilog, matay nakapikit, buhok ay kulay abo pero mukhang walang edad ang mukha. Laya, tawag ko, mahina pero may takot. Dumilat siya. Ruel, sagot niya, tila alam na agad kung sino ako. Matagal ka naming hinihintay. Hindi ko napigilang mapaupo sa harap niya. Parang may tumulak sa dibdib ko. Sa harap niya, bumalik lahat ng sakit, ang galit ko sa mga magulang kong iniwan ako, ang paungulila ko kay Jomar, ang takot ko sa mga nilalang na unti-unting kumakain sa mundo namin. Hindi ko alam kung kaya ko, bulong ko. Hindi ako bayani. Ngumiti siya, pero may lungkot sa mga mata niya. Walang ipinanganak na bayani, Ruel. Pinipili lang natin maging matatag kahit takot na tayo. Iniabot niya sa akin ang isang sisidlang kahoy. Ito ang alikabok ng mga ugat ng punong kalikasan. Sa oras ng laban, ibuhos mo ito sa paligid mo, bubuo ito ng pananggas sa mga kaluluwang itim. Pero pansamantala lang ito. Sa huli, ikaw pa rin ang haharap. Bumalik ako kinaumagahan, pero ibang anyo na ang baryo. Tahimik, walang tao sa kalsada, at parang may usok na di mo makita pero ramdam sa balat. Kahit ang mga ibon, hindi na umaawit. Lahat ay parang nakahawak sa hininga, nag-aabang ng pagsabog. Pumasok ako sa bahay. Nakita ko sa mesa ang isang papel, sulat kamay ni Jomar. Kung nababasa mo to, baka hindi na ako bumalik. Pero salamat, Ruel. Hindi mo man pinili ang landas na to, pero tinanggap mo. Huwag kang susuko. May liwanag pa rin sa dulo ng lahat ng to, alalahanin mo ang araw na tinawanan mo ang ulan. Doon mo nakita ang lakas mo. Naiyak ako. Matagal. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sakit. Sakit ng pagkalugi. Sakit ng pagiging mag-isa. Sakit ng kawalang katiyakan kung mananalo pa kami. Lumipas ang 3 araw. Habang papalapit ang dilim, lalong bumibigat ang hangin. At habang pinapanday ni Lolo Terio ang huling anting-anting, at silaya'y tahimik na bumubulong ng dasal sa ilalim ng buwan, alam kong malapit na ang sandali. Pero tuwing isasara ko ang mata ko, isang tanong ang paulit-ulit, kapag hinarap ko ang dilim, mabubuo pa ba ako pagkatapos? At sa gabi ng pinakamatinding katahimikan, biglang lumindol ng bahagya.
Sabay sa pag-uga ng lupa, ang rebulto ng aswang sa kwarto ni Itay pumutok. At mula roon, isang ungol ng pagkagising ang bumasag sa katahimikan, isang ungol ng nilalang na kay tagal kinadena, at ngayoy muling lumalakad sa mundo. Pumutok ang rebulto ni Itay sa harap ng mismong altar na matagal naming tinatawag na banal. Basag-basag ang mga tipak ng semento, at sa gitna ng mga bubog, may iniwang marka sa sahig, isang bilog na may mga ukit na parang apoy na gumagapang, pero malamig sa pakiramdam. Hindi ko alam kung saan ako mas natakot, sa tunog ng pagkawasak, o sa katahimikang sumunod dito na para bang ang mundo'y huminto para makinig sa pagbabalik ng isang halimaw. Si Lolo Terio ang unang dumating. Nakita ko agad sa mukha niya ang takot, hindi lang para sa akin, kundi para sa lahat. Lumuhod siya sa harap ng marka, hawak ang kanyang lubid na may mga mutya. Nabuksan na ang pintuan, anya, halos pabulong. Hindi lang si Dama Lorina ang papasok, kundi pati ang mga nawala na noon, mga nilalang na minsang ipinatapon sa kabilang mundo. Kasunod ni Lolo Terio ay si Laya. Ngunit kakaiba ang anyo niya ngayon. Ang kanyang buhok na dating mapusyaw, ngayoy tila pinanawan ng ningning. At ang liwanag sa paligid niya ay kumukupas na parang nadadapuan ng itim na usok. May hindi tama, sabi ni Laya. May nagbukas mula sa loob. Napatingin ako sa kanya. Ano nang ibig mong sabihin? Pero bago pa siya sumagot, may narinig kaming mahihinang yabag sa labas. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Isang siluetang pamilyar. Basang-basa, pawisan, pero buhay. Jomar, parang nawala lahat ng bigat sa balikat ko. Nilapitan ko siya agad, niyakap ng mahigpit. Pero napansin ko ang malamig niyang balat. Wala siyang sugat. Wala ring galos. Parang wala siyang pinagdaanan. Bakit, paano ka? Umiti lang siya. Nakita ko ang lahat. Pero hindi pa ito ang tamang panahon para sabihin. Pinaupo namin siya. Pinainom ng mainit. Si Lolo Terio hindi mapakali. Si Laya, tahimik na nakatingin sa kanya, tila sinusuri ang enerhiya niya. At sa mata ni Jomar may kung anong aninong hindi ko nakita dati. Kinagabihan, habang lahat ay tulog, naramdaman ko ulit ang kirot ng mutya sa dibdib ko. Lumabas ako para magpahangin, at sa ilalim ng punong mangga, nakita ko si Jomar. Hindi ka natutulog, tanong ko. Umiti siya. Hindi ko na kailangan. Nagtaka ako. Ano nang ibig mong sabihin? Saglit siyang tumahimik, bago siya tumingin sa akin, diretsyo, walang kurap. Ruel, may kailangan kang malaman. Hinugot niya mula sa kanyang bulsa ang isang bahagi ng rebultong sumabog. Hindi ko na alam kung kailan niya ito nakuha. Alam mo bang hindi rebulto ito ng proteksyon? Napalunok ako. Ano? Itay mo ang gumawa nito. Pero hindi para pigilan si Dama Lorina, kundi para itago ang bahagi ng kanyang kaluluwa. Hindi ako agad nakapagsalita. Anong ibig mong sabihin? Ang rebulto, ito ang dahilan kung bakit hindi siya tuluyang pinatay noon. Ang bahagi ng kanyang lakas, iniukit ni Itay mo sa semento. Hindi niya sinira si Dama Lorina. Tinago lang niya ito. Pinanatili. Siguro ay dahil sa takot o baka may utang siyang loob. Umiikot ang mundo ko. Lahat ng pinaniniwalaan ko, pinanghawakan kong tama at malinaw, bigla na lang nadurog. Hindi magagawa iyon ni Itay, ginawa niya.
Dahil parte siya ng orihinal na kasunduan. Napaluhod ako. Lahat ng galit, sakit, at tanong ay bigla na lang umapaw. Ang tatay ko kabahagi ng kadiliman. Pero bakit mo to alam, Jomar? Saan ka ba talaga nang galing? Tumingin siya sa akin, at sa mga mata niya, may luhang pinipigilang pumatak. Kasi hindi ako nawala. Kinuha nila ako pero hindi para kainin, kundi para alukin ng kapalit. Sinabihan nila ako na maaari kong isalba ang buong baryo, kapalit ng isang bagay. Ikaw. Hindi ko alam kung saan ko hinugot ang lakas para hindi siya suntukin. Pero tumayo ako. Kaya ka bumalik? Dahil nabigo kang ipagpalit ako? O dahil nagsisisi ka? Dahil may dapat kang malaman, sagot niya. Hindi ikaw ang tagapagtanggol. Nanlaki ang mata ko. Ano? Ikaw ang panulukang bato. Ikaw ang pintuan. Ang dugo mo ang huling selyo. Kaya't simula't simula pa lang hinihintay na nila ang pagbagsak mo. Nagdilim ang paligid. Biglang bumangis ang hangin. At sa di kalayuan, narinig namin ang tinig, hindi ng tao, kundi ng isang nilalang na sabik sa pagbabalik. Ruel, anak ng tagapag-ingat, halika na. Sumambulat ang itim na ulap mula sa lupa. Ang paligid ay nilamon ng anino. Nawala si Jomar sa paningin ko. Tumakbo ako pabalik sa bahay. Hinahanap si Laya, si Lolo Terio, pero lahat ng ilaw ay patay, at ang mga anino sa paligid ay nagsimulang gumalaw. Ang pintuan ng bahay ay nagdangalit, parang binubuksan mula sa loob. At sa salamin sa kusina, isang imahe ang lumitaw. Hindi ako, kundi ang anyo ng isang batang lalaking may itim na mata at ngiti ng isang halimaw. Hindi pa ito ang wakas. Pero malapit na. At hindi ko na alam kung kanino ako dapat magtiwala. Tumigil ang oras sa paligid. Ang hangin ay tila huminto, at ang langit ay nabalutan ng kulay abot pulang ulap. Ang buong baryo, dati puno ng ingay ng mga kuliglig at huni ng mga ibon, ngayoy tahimik na parang sementeryo. Nararamdaman ko sa ilalim ng aking mga paa ang unti-unting pag-angat ng isang lakas na hindi ko maipaliwanag. Mainit, mabigat, at puno ng matinding galit. Nasa gitna ako ng bakuran ng bahay ni Itay, kung saan pumutok ang rebulto. Doon nagsimulang bumuka ang lupa, at mula sa punit na marka sa lupa, umusli ang mga kamay na kulay abo at may mahahabang kuko. 1, 2, 3. Hanggang sa makita ko ang buong anyo ng isang babae na tila gawa sa abo at usok. Si Dama Lorina. Mataas siya. Ang buhok ay umaabot hanggang baywang, pero parang alon ng itim na tubig ang dalaw. Ang mga mata niya wala ng puti, puro itim, pero may bakas ng luha. At ang tinig niyang bumulong sa hangin, narinig ko kahit hindi siya nagsasalita. Ruel, sa wakas hindi ako makagalaw. Ang mutya sa dibdib ko'y kumikirot ng sobra. Parang may gustong punitin sa loob ko. Ngunit sa likod ko, naramdaman ko ang kamay ni Laya sa balikat ko. Kaya mo to, mahina niyang sabi. Ngayon mo siya dapat harapin. Pero paano, tanong ko, nanginginig. Lumapit si Lolo Terio, hawak ang anting-anting na may kasamang abo mula sa kuweba. Ang laban na to, hindi lang sa katawan. Sa puso rin. Kung may bahid ng galit sa loob mo, mananalo siya. Pero kung pinili mong patawarin ang sarili mo, ang ama mo, ang kaibigan mo, mawawala ang kapangyarihan niya. Napatingin ako sa lupa.
Sobrang sakit sa dibdib ko. Lahat ng nalaman kong kataksilan, ang pagtatago ng katotohanan ni Itay, ang ginawa ni Jomar, lahat iyon, parang tinik sa lalamunan. Pero ngayon, sa harap ng isang halimaw, kailangan kong pumili. Humakbang si Dama Lorina. Sa bawat hakbang, nangingitim ang lupa. Ako ang iniwang asawa. Ako ang ipinagpalit sa ginto. Ako ang inilibing ng buhay. Ngayon, ang mundo niyo ang magiging libingan ko. Napatitig ako sa kanya. Hindi mo na kailangan pumatay, sagot ko. Ako na lang. Ruel, huwag, sigaw ni Laya. Ngumiti si Dama Lorina. Matapang ka. Pero ang tapang ay hindi panangga sa sumpa. Niyakap ko ang mutya, pinikit ang mata, at naalala ko si Itay, yung gabing huli ko siyang nakitang buhay, habang nililinis ang rebulto. Yung mga gabing akala ko tahimik lang siyang nagdarasal, yun pala'y nagkukubli ng kasalanan. Pero kahit doon, nakita ko ang takot sa mga mata niya. Hindi siya masama, tao lang siya, at pinili niyang gumawa ng mali dahil akala niya'y makakatulong. Patawad, bulong ko. Sa lahat ng galit ko, sa lahat ng sakit ko, pinapalaya ko na kayo. Biglang nagliwanag ang mutya. Kumalat sa paligid ko ang isang uri ng liwanag na parang init ng umaga. Napaatras si Dama Lorina, napasigaw. Hindi, sigaw niya, hindi mo pwedeng burahin ang galit. Pero kaya kong tanggapin ito, sagot ko. At kaya kong wakasan. Inihagis ni Lolo Terio ang huling anting-anting sa hangin. Sa mismong sandali rin yon, pinakawalan ni Laya ang alikabok mula sa kahoy na sisidlan. Bumuo ito ng bilog na liwanag sa paligid namin. Parang simboryo ng apoy at liwanag, kumakain sa dilim. Ngayon, Ruel, sigaw ni Laya. Hawak ko ang mutya, tumakbo ako palapit kay Dama Lorina. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang bigat ng lahat, ng kwento ng pamilya ko, ng kasinungalingan, ng galit, ng takot. Pero naramdaman ko rin ang bigat ng tapang, ng pagmamahal, at ng katotohanan. Pagdating ko sa harap niya, isinubsob ko ang mutya sa dibdib niya. Isang matinding sigaw ang bumasag sa hangin. Hindi lang sigaw ng sakit, kundi ng paglalaya. Ang katawan ni Dama Lorina ay nagliyab, hindi ng apoy kundi ng alaala, mga mukha, mga lugar, mga pangyayaring matagal nang nakalimutan. At sa huling sandali, nakita ko sa mukha niya ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Ngiti. Salamat, bulong niya, bago siya tuluyang nawala sa hangin. Pagkatapos ng lahat, bumagsak ako sa lupa. Pagod. Umiiyak. Hindi ko alam kung masaya ako o basag pa rin. Lumapit si Jomar, tahimik lang. Umupo sa tabi ko. Patawad, sabi niya. Hindi ko pa kaya magpatawad, sagot ko. Pero baka balang araw. Umupo rin si Laya at si Lolo Terio. Tahimik kaming apat, sa gitna ng isang baryong unti-unting muling nagkakakulay. Pero habang papalubog ang araw, may isang huni akong narinig mula sa kakahuyan. Mahina, mapait, at pamilyar. Isang boses ng bata, pabulong, Ruel, nasaan na ang rebulto ko? Napatingin kami sa isa't isa. Hindi pa pala tapos ang lahat. Isang linggo ang lumipas mula nang tuluyang nawala si Dama Lorina sa harap ng mga mata namin. Pero kahit wala na siya, naiwan ang mga bakas ng pinanggalingan niyang galit, basag na lupa, tuyo ang mga sanga ng puno, at ang ilang kabahayan ay tila hindi na muling nagigising. Sa gitna ng katahimikan ng baryo, unti-unti kaming bumangon.
Pero iba na kami. Parang lahat ng nangyari ay may iniwang sugat na hindi agad maghihilom. Si Jomar mas madalas na tahimik. Hindi na siya katulad ng dating kaibigang palangiti. Lagi siyang nakatanaw sa malayo, para bang may hinahanap o baka may hinahanap na sagot sa sarili niya. Hindi na namin pinag-usapan pa ang ginawa niya, ang alok niya noon kay Dama Lorena kapalit ko. Siguro dahil pareho naming alam na wala ng saysay ang sisihan. Mas pinili na lang naming magkasamang tumahimik. Si Laya naman, biglang nagpaalam makalipas ang 2 linggo. Wala siyang sinabing dahilan, kundi isang simpleng tinawag na ako ng gubat. Ibinilin niya sa akin ang kahon ng alikabok ng mga mutya, at sinabing, hindi ko alam kung kailan mo yan muling kakailanganin, Ruel. Pero alam kong darating ulit ang panahon. Umalis siya habang mahimbing ang lahat. Walang pamamaalam na engrande. Wala ring yakap. Pero naiwan sa hangin ang isang pakiramdam na, kahit lumisan siya, hindi siya tuluyang nawala. Si Lolo Terio, bumalik sa kanyang tahimik na buhay, pero makikita mo sa mata niya ang pagod at pag-aalala. Isang araw habang nag-ukit siya ng bagong anting-anting, tinanong ko siya, bakit ako ang pinili ng mutya? Ako lang naman ang anak ng isang tagapagtago. Tumingin siya sa akin, matagal, at saka tumango. Dahil kahit hindi ikaw ang tagapagtanggol, ikaw ang pumili. At minsan, ang pagpili ay mas makapangyarihan kaysa sa tadhana. Ilang gabi akong nagigising na may naririnig na mahihinang tinig mula sa paligid. Minsan bata, minsan matanda. Minsan tila huni ng hayop, minsan bulong ng hangin. Hindi ko na sinubukang hanapin ang pinagmumulan. Natutunan ko na may mga bagay na hindi kailangang malaman lahat. Ang mahalaga, alam mong gising ka pa, humihina pa, at may pagkakataon ka pang mamuhay. Isang araw, bumalik ako sa lugar kung saan nasira ang rebulto. Nilinis ko ang paligid. Inayos ang lupa. At sa gitna ng dating marka, itinanim ko ang isang punla ng sampagita. Maliit. Marupok. Pero buhay. Tahimik akong naupo sa tabi nito, hawak ang lumang mutya na ngayon ay wala na ang liwanag. Isa na lang siyang bato, tila pagod na ring lumaban. Bumalik ang alaala ni Itay. Ang kanyang boses, ang halakhak niya tuwing pinapaikot niya ang kutsilyo habang nagluluto. Ang katahimikang sinusubukan niyang balutin ang pamilya namin kahit may itinatago siyang takot. Hindi ko siya pinatawad dahil sa ginawa niya. Pinatawad ko siya dahil tao siya at lahat tayo may kayang masaktan at makasakit. Minsang umambon sa hapon, lumabas ako para silipin ang punla. At sa gitna ng patak ng ulan, may batang lalaking nakatayo sa tapat ng bakod. Basa, payat, pero may ngiting pamilyar. Wala na ang rebulto ko, sabi niya, pabulong. Nilapitan ko siya. Hindi mo na kailangan iyon. Tumingin siya sa akin, may lungkot. Hindi ko na rin alam kung sino ako. Lumuhod ako sa tabi niya. Hindi mo kailangang maging rebulto. Hindi mo kailangang maging alaala ng galit. Pwede kang magsimula ulit. Tahimik siyang tumango. At habang unti-unting binabasa ng ulan ang kanyang anyo, naglaho siya sa hangin, walang ingay, walang kirot. Parang usok na hinipan ng hangin. Sa mga sumunod na buwan, muling bumalik ang kulay sa baryo. May mga bagong tanim. May mga batang tumatakbo ulit sa daan. May halakhak. Pero bawat isa sa amin ay may bahagyang pagbabago sa mata. Para bang sabay-sabay kaming lumalim. At ako,
Hindi ko na muling hinanap ang liwanag ng mutya. Hindi na ako naghintay ng bagong kalaban. Natutunan kong hindi laging labanan ang kinakatakutan, minsan, yakapin mo ito, tanggapin, saka dahan-dahang bitawan. Nagsimula akong gumawa ng bagong rebulto. Hindi para proteksyon. Hindi rin para alaala ng takot. Isa lang itong imahe ng isang batang lalaki na nakangiti, nakatanaw sa kalangitan, tila walang pinapasan. Inilagay ko ito sa gitna ng hardin. Doon kung saan tumubo na ang sampagita. At tuwing hapon, nauupo ako sa tabi nito, tahimik, payapa, at may isang dasal sa isip, na sana, sa susunod na kwento, hindi na takot ang magpapatakbo sa tao kundi pag-unawa. Dahil sa dulo ng lahat ng gabi, laging may umaga. At sa bawat anino ng nakaraan, may liwanag na kayang tumagos, kung hahayaan mong makita ito. At kung minsan, ang rebultong ininatan natin ng matagal ay kailangan ding durugin, para lumaya ang sarili nating kaluluwa.